Sige, because you do good, because ganito, i-bless kita dahil sa yan yung request mo sa akin. Pero yung trust at yung faith sa Panginoon, yun sinasabing, Father, kahit anong mangyari, kahit saan mo ako dalhin, kahit anong, basta ikaw ang nagdesisyon, basta yun ang kalooban mo, okay sa akin yan. And I know, kapag ano man sagot mo, yes, no, wait, alam kong may mas dakila kang plano. Sa tingin ko, dakila na yon, pero mas may dakila kang plano sa unahan. No, yes, may dakila kang plano. Yes, may dakila kang plano. At maybe, may dakila kang plano. Yan yung totoong pananampalataya. So sa ganong bagay, hindi ka na masyadong mag-worry. Baka kasi, hinayaan mo ang Panginoon sa lahat. At nakikita mo kasi, pagka mayroon kang complete trust sa Lord, tingnan mo na si Lord, matalino talaga si Lord. Yung talino ko, yung galing ko, yung gusto ko, mas higit ang kaya ng Panginoon doon. Yan, doon ka magkakaroon ng complete trust sa Panginoon. Doon ka mapapanatag. Kahit anong mangyari, alam ko ang Diyos ko. Halimbawa, may request ako sa Kanya, pera, or something, budget. Tapos sabi ni Lord, no. May request ako sa Lord, let us stay here. Mag-stay kami dito, Panginoon. Tapos sabi ni Lord, no. Ano sasabihin ko? Lord, kalooban, ay, gawain mo naman ito, Lord, ah. Kalooban mo naman ito, ah. Makikipag-argue ko pa sa Lord. Parang sinasabi mo, si Lord hindi alam yung ginagawa niya. Hindi alam yung sinasabi niya. Pag sinabi ni Lord, no, it means, sabi ni Lord, mayroon akong mas ibibigay sa inyo maganda. So, wherever you want me, I will go. Basta kasama kita. I will make sure lang kapag sasamahan mo ko. Kasi nga, kapag hindi mo ko sinamahan, walang kwenta lahat, Panginoon. Ganun lang yun, mga kapatid. So ako, may dumating na, may kapayapaan ako sa puso. Bakit? Yan ang Diyos ko na pinaglilingkuran. Dakila, makapangyarihan sa lahat. May control ng lahat ng bagay. At ang Diyos ko, alam kong kayang-kaya niyang gumawa ng mga bagay na hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang isipin. Kaya ng Panginoon. His will is greater than mine. His ways is greater than mine. His plan is better than mine. How could I trust myself more than God? No? I trust the Lord in everything. So doon, wala akong worry. Wala akong worry. Bakit? Kasi I trust the Lord. And I know the Lord will answer me. So papanatag ako. Kahit ang mga kaaway ko, ito, sabi nga ni David, even though my enemy will form against me, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yan sabi niya, the anointed is my cups run over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord all the day. Oh, grabe. Hallelujah. Para di ka na magkaroon ng worry. Just completely trust the Lord, whatever. Yung, at the back of our mind na, siyempre, meron tayong desire, Lord, sana ito, Lord, sana yan. Just trust the Lord. Pag binigay niya yan, kalooban ng Panginoon. Pagka hindi binigay, may mas dakilang kalooban ng Panginoon. Diba? Yung parang, dati, akala mo, inalis yung business mo. Tapos sabi niya, parang hindi mo matanggap, kinuha yung business mo sa'yo. Yung pala, next week, makakatagpo ka doon ng isang mas malaking business. Naging groceryhan tuloy. Naging tapos, malaman, Lord, salamat, inalis mo ako doon. Salamat. Hindi ko alam na ang gagawin. Kasi nga, nakalin ng Diyos. Yung future, yung past natin, alam ng Diyos eh. Why worry kung ang Diyos alam ang future mo, alam ang past mo? Bakit di mag-worry sa journey na yan? Mag-worry ka kung wala kang faith, hindi mo nirecognize si Lord kasama mo. Mag-worry ka, ano kaya yung nasa unahan? Ano kaya yun? Sabi ni Lord, nandun ako eh. Alam ko yan eh. Just follow me.
Samahan lang kita. Isama mo ako sa lahat ng ano. Tatagumpay ka. Kasi ang destiny natin ay is to succeed. Ang destiny mo talaga, maging successful ka. Ano yung successful? Basta magkapera? Hindi lang yun. Hindi yun. Successful ka, yung gusto talaga ng gawin ng Diyos sa'yo from the very start. At doon yung kapayapaan mo, doon yung kalayaan mo, doon yung kasiyahan mo, kaligayahan mo, doon yung pag-asa mo, doon lahat. Hindi kasi pera ang tagumpay. Sinasabi ko nga mga kapatid, na kung ang tagumpay is balance. Hindi pwedeng pera, hindi pwedeng material lang. Hindi pwedeng pure spiritual ka lang. Ang tagumpay lahat. Ito yon. Mayroon ka nito. Yan yung tagumpay. Buhay, hininga, lakas, lahat, meron ka nito. Galing sa Diyos. Spiritual, meron ka. Ikaw nag-workout. Relational mo, relasyon mo sa pamilya mo, sa katao. Health mo, mental mo, pag-iisip mo, at financial. Yan yun. Yan yung tunay na tagumpay. Yung iba kasi mayroon nito, kaya lang wala nito. Yung iba mayroon nito, wala nito. Diba? May financial, kaya lang yung health, sira. Kaya yung 30 years na pinagpaguran nila, 30 days, ginamit. Tagumpay ba yon? Pero naiingit yung marami. Oh, grabe naman, milyonaryo si ano. Diba? Grabe naman, ang ganda ng mansion. May mansion siya, may pera siya. Yung asawa niya, yung anak niya, wala, naghiwalay sila. Yung mga anak niya, nagkawatak-watak. Tagumpay ba yon? Okay, maayos, malusog siya. Okay ang pamilya niya. Okay yung kanyang pag-iisip. Wala siyang pera. Tagumpay ba yon? Ha? Kailangan kompleto. Kaya ikaw talaga, i-bless ka ni Lord, sumunod ka lang. Hindi ka iiwan ni Lord na ulila. Ibig sabihin, kapag ang tao nabuhay hanggang sa namatay, ganun pa rin yung kanyang buhay, ibig sabihin, never niya talagang in-acknowledge si Lord sa buhay niya. At hindi siya sumunod sa palatuntunan ng Panginoon. Kasi yung sabi doon, if thou meditate and observe and do whatever it is written, you shall have good success. Ibig sabihin, may enjoy mo ang buhay mo sa mundo nito. Amen. Maglingkod ka lang ng tapat sa Diyos. Maglingkod ka lang ng totoo sa Panginoon. Talagang pagpapalain ka ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang nasa talaga ng puso. Hallelujah! Palakpakan natin. I hope na nasagot ko, nanay, ang iyong katanungan. Saan natin? Yan. Ang kaaway, lalo na, siyempre. Ang kaaway, laging papaalala sa iya. Di ba? Paano na, no? Sabi mo, nilagay ko na sa kamay ng Diyos. Ganun lagi. O, paano? Sa kamay na nga ng Diyos yan. Diba? Ang i-worry ko na lang, ito, paano ako makapagano sa Panginoon? Paano? Yun yung isipin ko. Pero ang Diyos ang may control niyan. Si Lord. And then, lagi mong, kay Lord. Lord. Pagka, sabi ni Lord, sige na nga lang. Ako nang bahala dyan. So, ganun mga kapatid. Pagpalayan ka ng Panginoon. Meron pa ba, mga kapatid? Umulan pa naman eh. Question? Wala na? Pwede Rod? May question mo kayo? Wala na? Kung walang question, mga kapatid, tayo ay yes. Ano po ba yung kasalanan? Ito yung isang bagay na, kasi di ba, isipin natin, nakikita tayo ng Panginoon. Yes. Mas mabilang ba kasalanan yung
alam mo nang mali at alam mo nang nakikita ka na Panginoon, pero ginawa mo pa rin. Or sa isang bagay, hindi mo naman alam mo yung ganung scenario na nakikita ka Panginoon. But same lang yung yung kasalanan. Same lang. Hindi, parang inosente ka na hindi ka nakikita sa Panginoon. Or alam mo na nakikita ka ng Panginoon. Okay. So, sa tingin ko, ang mga taong hindi nakakilala, at I think, mayroong difference yun. May difference yun. Kaya lang, ito yun. Yung mga taong hindi alam na nakikita sila ng Panginoon, ay yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung mga taong talagang, sabihin ni Lord na hindi kita kilala. Yun yun. O yung mga taong unbeliever, sabihin natin. Yung mga taong hindi pa nabahagi ng salita ng Diyos. Pero yung mga taong nakakilala na sa Panginoon, ibig sabihin, kilala mo nga si Lord eh. Ibig sabihin, you know that God is all-knowing. You know that God is all-powerful. You know that God is everywhere. Yun yung pagkakaiba doon. So, magkaiba sila in the sense na may mga taong gumagawa. Kaya yung mga, sabihin natin yung unbeliever, yan, sila. Yan sila ang kailangan maligtas. Kailangan nila nating bahaginan ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, namumuhay sila dahil sa bulag ang kailang mga mata eh. Diyan sila na ano eh. Pero kapag na ikaw na nakaalam na ng katotohanan, nakakilala na sa Panginoon, tapos nandoon pa rin sa ganung bagay. Sabi ng Biblia, wala nang haing natitira pa. Yun. Kaya yung bigat na, alam ng Diyos, yung mga, lalo na sa mga believers, kaya yun yung mabigat eh. Yun yung mabigat sa yung believers. Yung sa mga unbelievers, ano pa yun? Kaya lang sa believers kasi nakakilala na sa Diyos. At syempre, bilang tao talaga, dumadaan talaga, may mga talaga pagkakataon na ganyan. Reality po yan, nangyayari talaga. Yung mga nakakilala na sa Panginoon. However, yung parusa noon, hindi ibig sabihin na yung parusa dyan, magkaiba. Yeah, same. Same ang ng Panginoon dyan. At si Lord, alam doon, sa unahan, alam dito sa likuran, alam sa gilid, alam sa lahat. Alam na Lord doon sa ganun. Kaya ito yung ko sa inyo. Sa ating lahat, sabihin ko. Bago tayo gumawa, umakbang, tingnan natin ang langit. Malaki ang mata nakatingin sa'yo. Malaki ang mata nakatingin sa akin. Ganun sa Lord. Pinandilatan ka. Diba? Diba? Katingin mo, makakalusot ka. Diba? Ayusin mo yan. Diba? Kapag ganun ka na lang talaga, Lord, aray ko. Hindi ganun. Yes! Magtago ko pa sa ilalim ng tubig. Diba? Maghukay ka pa sa tapos tabunan mo yung sarili mo. Alam ng bago pa na-invento lahat, alam na ng Diyos yan. Mga kapatid, yung iniisip mo palang, alam na ng Diyos yan. O yung mga iniisip nyo ngayon, parang pastor, di ba? Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos. Bago mo paggawin yung gawa na yon, yung akto na yon, alam na ng Diyos yan. Pero itong kagandahan sa Diyos, pakinggan yun, kagandahan sa Diyos. Kahit alam ng Diyos yun, at nakikita ng Diyos yun, binibigyan ka pa rin ng chance na baguhin yun. Binibigyan pa rin tayo ng chance na ayusin yun. At i-confess sa Kanya, manumbalik sa Kanya. At si Lord nakahanda pa rin yung Kanyang pangako para sa iyo. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Kung ikaw yun, hindi na eh. Di ba? Ako yun. Pambira ka. Inano na nga kita, tapos
Niligtas na kita, tapos ganyan pa yung ano. Bahala ka sa buhay mo. Pero si Lord, iba. Binigay niya pa rin sa atin, mga kapatid. Ganun kabuti si Lord. So, wag lang natin gawing lisensya. Yung ganung bagay na parang si Lord naman nagpapatawad. Si Lord naman, ano? Si Lord nagpapatawad, yes. Mga kapatid. Patuloy lang natin, mga kapatid, alamin ang salita ng Panginoon. Ano pa? Question pa? Meron pa? Wala na? Kung wala ng question, tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Medyo tinapos lang natin yung ulan, ano? At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo po ay nagkakaisa para sa pag-aaral ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Let us pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na ikaw ay mabuti sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita, nagpapaalala sa amin, nagsasaway sa amin. Lord, salamat po sa pagsaway, salamat po sa paalala, at salamat po sa correction, lahat sa redirection, Panginoon, sa amin, Lord. Salamat sa lahat ng bagay na ito, na patuloy kaming pinapanatili na sumunod sa iyo, na maka-align sa iyong kalooban, Panginoon. Patawad, Ama, sa amin pong mga pagkakasala, sa amin pong mga nagagawa na labag sa formula of success, Panginoon. Lord, kung kami ay out of order, Lord, patuloy mo kaming ibalik muli, O Diyos, sa iyong mga daan. Balik muli kami, Panginoon, sa iyong kalooban, O God. Hallelujah. At patuloy mo, God, isaayos ang aming pong puso, aming isipan, ma-align sa iyong kalooban, O Lord. Hallelujah. Nawa ang espiritu ng pagsuway, O Lord, alisin sa amin pong mga puso, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang house of praise, God. Ang iyong kalooban, Panginoon, ang siyang masunod sa aming mga buhay. Ikaw po ang patuloy, God, na magbigay ng revelation, magbigay ng mensahe, God, at provision, Panginoon. At ikaw ang patuloy, Panginoon, na mag-lead sa amin, saan mo kami, Panginoon, nais dalhin. Salamat sa kabutihan mo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ingatan mo kami. Amen. Amen. Salamat.